Good evening po mga kaibigan. Pagpatuloy po natin yung simulan natin sa pagtuklas ng katotohanan tungkol sa banal na kasulatan ng Biblia. Saan tayo naputol nun? Sa Genesis tungkol sa patunayan natin sa tungkol sa malay na may inayang buong mundo, buong sanlibutan, may kasama yung Ama, paglalang ng langit at lupa. Ganon din sa mga tao, simula kay Adam at kay Eva. Hindi po lingid sa katotohanan, sa katuwiran, batay sa nasusulat sa Biblia. Nandito lahat nakasulat. Kaya nga po sinuri ko yung tungkol sa Malay-na dahil nga po nabibilang siya sa unang utos. Sa unang utos ng Diyos, nabibilang ang Malay-na. Kaya pinahintulutan ako ng mahal na Ama na i-share ko sa inyo sa video ito ang pagtuklas ng katuwiran batay sa nasusulat sa banal na aklat o sa Biblia. Dahil halos naman lahat tayo ng mga Kristiyano na nanampalataya nagmula sa Biblia, sa aklat. Bagamat na ang salin nito, salin sa salitang Tagalog at English. Mahina naman ako sa English. Kaya bigyan ako ng mahal na Diyos ng Tagalog upang madali ko maunawa ang mga salita rito. Sa buong mundo, hindi ko lang kabisado kung ilang humigit ang mga salita sa buong mundo. Kaya tayo binigyan ng kasulatan ito, o Biblia, para din sa atin na mga lahing Pilipino. Dahil ito naisalin na sa salitang Tagalog upang tayo sa pananampalataya, sa aral na nabasa natin tungkol sa pagganap ni Jesucristo sa utos sa kanya ng mahal na Diyos Ama, matuto rin tayo bumasa at manaliksik ng katotohanan, katuwiran batay sa banal na kasulatan sa aklat na ito. Kahit sa ganitong aklat lang, nasalin sa Tagalog na, may karapatan ito dahil nasusulat din sa Biblia. Mahalaga rin ito kahit nasa Tagalog salin. Kasi nasusulat naman yan sa Roma, isang ebidensya lang na sitas sa Roma 15:4. Babasahin natin sa Roma 15:4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Sinabi sa
sa Roma 15:4. Diba? Totoo naman. At ito nga, dahil nananampalataya tayo at naghahangad ng pag-asa, kaya nagsikap tayo na matuto sa banal na aklat o sa pag-aral tungkol sa kabanalan at sa pananampalataya, para tayo naman mabubuhay at may inaasahan tayo, may sinampalatayanan tayo. Ito nang sinasabing pag-asa. Kaya mahalagang bagay ito na may Biblia tayo. Hindi porke hindi ito original o imitation lang. Kasi ang original naman na salin, simula dun sa kay Adam, unang panahon, hindi naman natin mabasa yung sulat doon. Kaya purpose din ng Diyos na isalin sa Tagalog para magkakaunawan tayo. Ang Biblia naman doon sa ibang bansa, kung anong lingwahe naman doon, ang salita doon na translate din doon naman sila magkakaunawaan. Kasi ang Biblia, ang salita ng Diyos o ng Biblia, salita ito ng Diyos para sa buong sansinukob, para ang tao matututo, marunong mag-analyze ng mabuti at masama, at natatakot sa Diyos higit sa lahat, at may pananalig. Ito na nga ang pananampalataya na sinasabi. Kaya para sa akin din naman, wala naman din akong pakialam sa mga taga-ibang lupa o taga-ibang bansa kung anong mga aral nila doon. Dahil sa batas ng katuwiran o katotohanan at karapatan, may sinusunod din silang batas doon para sa kanilang kabutihan. Kasi ang Diyos naman din para sa lahat, nagbigay din siya ng mga turo doon. Hindi lang para sa atin, hindi lang tayong minahal niya, kundi sa buong mundo. Kaya nga lang, may kanya-kanya tayong pananalita o lingwahe. Kaya nag-utos din siya doon, nag-utos din dito. Ang karapatan kong ito bilang isang Pilipino upang magtuklas lang ng katotohanan at katuwiran batay sa nasusulat sa Biblia, para lang din sa aking kapwang Pilipino na makasiyasa ng tunay na pananampalataya batay sa Biblia. Balik tayo kaibigan sa pinag-usapan natin kanina, kung bakit ko tinuklas ang tungkol sa mahal na ina. Dahil nga po, kasali ang mahal na ina sa buong kautusan o sa unang utos. Hanapin natin dito sa Biblia at babasahin natin. Episo 6:2. Titingnan ko sa Episo. Pasensya na kayo, hindi ako masyadong bihasa sa Biblia, ngunit sinisikap ko rin na makatuklas ng mabuti. Episo. Ayon sa nasusulat sa Episo 6:2, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, na siyang unang utos na may pangako. Ito ang sinasabi na may pangako. Unang utos na may pangako. Di ba na ating nalalaman na ang nasusulat sa Biblia
10 utos ng Diyos na dapat natin sundin o ganapin. Ganon ang nasusulat dito, pero hindi muna natin talakayin. Dito muna tayo. Bakit natin pahalagahan ang mahal na ina? Bakit kailangan natin makilala ang mahal na ina? Ano ang purpose na dito? Ito nga pala ay nabasa natin sa Efeso 6:2. Ito pala ay nabibilang sa unang utos ng Diyos. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako. Anong pangako ito? Tuklasin natin ang pangako. Hanapin natin kung anong pangako. May pangako sa unang utos. Anong pangako ito? Hanapin natin, kaibigan. Pasensya na kayo kung hindi ako masyado biyasa sa video. Pagsikapan natin na mga pag-aralan ito lahat. Tingnan natin kung anong pangako. Pangako. Ano ba itong pangako niya? Anong ipinangako ng Diyos sa atin? Ito ang pangakong Kanyang ipinangako sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan pala, kaibigan, yung ipinangako sa atin ng Diyos. Dito natin mababasa sa 1 Juan 2:25. Napakaganda pala ang pangako ng Diyos sa atin. Ang pangako niya pala, buhay na walang hanggan. Ang sabi doon sa utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, na siyang unang utos na may pangako. Yung pangako, ito yung pangako niya, buhay na walang hanggan. Yun nga kung matupad natin. Kaya kailangan natin tuparin natin upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan na Kanyang ipinangako. Kaya katulad lang din niya sa isang trabaho. Kung magtrabaho ka, may sahod ka. Kung wala kang trabaho, wala kang sahod. Parang ganun lang. Paano natin makamit yung isang pangako na yan kung hindi natin gagawin ang unang utos? Hindi ako nagkakamali, maliban sa aming samahan sa isang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Maliban dito, wala sila may nakakita, nakakilala, nakarinig, bagamat nakakita, ngunit hindi napansin, bulag, nakarinig, ngunit nabibingi. Sa katotohanan, wala silang ina. Hindi nila kilalang ina, lalo ng ama. Hindi nila maganap-ganap ang unang utos na may pangako. Bakit? Bakit hindi magagawa? Sa anong dahilan? Dahil sa mga doktrinasyon ng mga pastor natin. Number 1, huwag kayong magalit ha. Ito, ukol ito sa ating kabubuhay, sa ating kaligtasan. Karapatan natin na
tuklasin ang katuwiran at katotohanan. Maraming pastor na hindi kilala sa Ama, hindi nakakilala sa Ama, hindi nakakilala sa Ina. Basta na lang magsabi na Ama, Ina. Ngunit sino sila? Mahaba pang usapin dyan. Huwag muna tayo dyan. Ang siguraduhin muna natin ng unang utos kabilang ang mahal na Ina. Diyos ang pinag-usapan dito ha. Hindi yung literal na ina natin sa laman. Hindi. Yung Diyos. Ay, na-clear na natin doon sa Genesis na ang Diyos may kasama ang wangis babae na tinatawag na ina dahil nasusulat iyan sa Genesis. Ngayon, punta natin ang kautusan na sa Mateo 22 ito, kautusan. Basahin natin sa 22, 36 hanggang 40. Basahin natin dito para matitiyak natin na kabilang. At sinabi sa kanya sa 36, 22:36, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Nagtanong. At sinabi, si Jesus ito nagsabi, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Di ba Diyos ang unang utos? Maliwanag, no? Sa Episo 6:2, sinabi doon, ang sinabi doon sa unang utos, ibigin mo, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, na siyang unang utos na may pangako. O diba? Tiyakin natin kung yun ba talaga. Dito, natuklasan natin dito sa Mateo 22:36, 37, 38, 39 hanggang 40. Pagpatuloy natin. Diyos, diba? Dito, ibigin mo Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Diyos ang sinabi dito. Ito ang dakila at pangunang utos. Maliwanag sa sinasabi sa 38. Ito ang dakila at pangunang utos. Diba? Sa 39. At ang pangalawa ay katulad. At ang pangalawang katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Itong pangalawa. Sa 40. 22:40. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Sa dalawang utos na ito, magaganap ng isang tao. Magaganap niya ang 10 utos ng Diyos, ang buong kautusan. Kasi ito lang may pangako. Ito lang may pangako ng Diyos na dapat susundin. Kaya nga, ito nga ang problema sa mga kababayan nating Pilipino. Bakit? Basta-basta na lang paninindigan nyo. Kung yun ang nadatnan nyo, yun na lang. Hindi nyo sisikapin sa inyong sarili, matutuklasan ninyo ang katotohanan.
at ang katuwiran upang mapapalaya tayo sa nakagapo sa ating ligaw na pananampalataya na kahit kailan mapamaterial, pa-espiritual, isip-isipin niyo maigit kung sino ang nagbigay sa atin ng grasya sa taga-adlaw, taga-gabi, pangangailangan, kung anong mga sign, anong mga simbolo. Maunawaan nyo yan. Pero hindi muna tayo ganito. Mahaba pa yung usapin dyan. Tiyakin muna natin na itong tinitiyak natin ngayon na ang unang utos ay kabilang ang ina. Kaya kayo dyan ng mga nananampalataya, mga sektador kayo na walang inang kinikilala. Kuno abi, ama lang, ama. Maninibog ko naman ang ina. Mahal na mahal ng ama ang ina. Hindi niya ito ginawa ang buong sanlibutan. Kung hindi niya kausap ang mahal na ina, kasunduan nila itong dalawa. Bakit natin baliwalain ang mahal na ina? Malaking bagay yan. May kaparusahan iyan. Hindi natin magaganap ang unang utos kung hindi natin kasali, hindi natin pagsikapan sa ating puso na makikilala ang mahal na ina kung sino siya. Kaya sikapin natin kung sino yun. Ito, tiyakin muna natin ang unang utos, ha? Paano natin matitiyak na sa buhay, pangako ng buhay na walang hanggan yun? Yung unang utos, yung kautusan na yun, tiyakin natin. Hanapin natin sa Lucas sa isa pang katibayan pang matiyak natin ang lubos. Hanapin natin sa Lucas. Hindi ako nagkakamali sa Lucas, meron dito. Itong sinabi naman din sa Lucas 10, simula tayo sa versikulo 25, 26, 27, 28. Dito natin matitiyak. At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya ay tinukso na sinasabi, "Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay?" Tinanong niya kay Jesus, ha? Si Jesus ang tinanong dito. Sa 26, patuloy. At sinabi niya sa kanya, "Ano ang nasusulat sa kautusan?" Yan ang sagot ni Jesus. Ano ang nasusulat sa kautusan? Sumagot naman ang lalaki. Ay, ito pang sabi ang karugtong ni Jesus. Ulitin ko sa 26. At sinabi ni Jesus, at sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? Yan ang sagot ni Jesus. Ngayon, sumagot ang lalaki. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo
at ang buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan ang sagot ng lalaki. At sa 28, sinabi niya sa kanya, sagot naman ni Jesus, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Maliwanag ang sagot ni Jesus. Inano-ano lang tayo ng Biblia. Talagang may hiwaga ang Biblia. Kasi hindi diniretso, hindi dinirikta ang turo. Kumplito ito, ngunit kaya may mga kapitulo, may bersikulo upang ang tao magsikap maghanap. At totoong may spirit ito. May spirit ang salita ng Diyos o banal ng kasulatan o Biblia. Kasi hindi basta-basta makikita ng tao o mahanap ng tao ang katotohanan at katuwiran ng Diyos na nasusulat sa Biblia kung hindi taos puso mong hanapin. Ito mga kaibigan, nagbabahagi ako sa inyo o nagsishare upang naman magiging tulad tayo lahat. Ayoko naman na kapatid na mapapahamak ang aking kapatid. Wala akong anuman kung anuman ang inyong sasabihin sa akin. Maniwala man kayo o hindi, ibahagi ko ang ayon sa karapatan ko at sa katotohanan at sa katuwiran na batay sa nasusulat sa Biblia. Dahil tayo naman din ay nananampalataya sa Diyos, lubos-lubusin na natin sa paghahanap sa Kanya, sa katuwiran at sa katotohanan na nasusulat dito sa Biblia. Yan ang makatuwiran. Ang unang utos kailangan masumpungan, magawa, maganap, dahil nandyan ang ating buhay. Makamit natin ang buhay na walang hanggan kung yan ay magagawa natin o magaganap natin. Paano natin magaganap yan ang unang utos kung hindi natin kilala ang Diyos na Ama, ang Diyos na mahal na Ina? Kung hindi natin makikilala yan sa ating puso, paano na natin magaganap ang unang utos? Kaya nga, kami may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Yan ay nasa unang utos na yan. Yan ang kaganapan. Kaya nga ako nagbahagi dahil utos din na ibigin ang iyong kapwa katulad sa iyong sarili. Kaya binabahagi ko ito, ang biyayang ito, upang magiging pareha tayo, pantay-pantay tayo, level sa harap ng ating Ama at Ina, sa ating Diyos. Maliwanag kaibigan. Kaya pagpasensyahan nyo lang kung maikli lang ang aking mensahe, dahil inuunti-unti ko lang sineshare sa inyo upang magbukas naman sa inyong puso. Una, puso ang bubuksan. Pangalawa, ng isip. Maliwanag di ba kaibigan, yung pangako ay buhay na walang hanggan. Paano makakamit ang pangakong may buhay? Sa pagtupad sa unang utos na may pangako, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Diyos yun ang tinutukoy na yun. Kasi dito mababasa natin sa Mateo
Matthew 6:40. Ibigin mong Panginoon mong Diyos nang higit sa lahat. Dinayari ko na, nang higit sa lahat. Ito ang unang utos. Itong unang utos at dakilang utos. At ang pangalawa ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad sa iyong sarili. Dito, makita natin sa sitas din sa Lucas 10:25-26-28. Nag-usap sila ni Jesus. Nagtanong ang isang tao, ano ang dapat niya gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Anong sagot ni Jesus? Ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? Diba? Sabi ni Jesus, inulit ng tao, ganon. Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng higit sa lahat at ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. O diniretso ko na lang. Anong sagot ni Jesus? Matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Diba? Pakaliwanag. Kung sinong hindi nakaangkin na pananampalataya, hindi nakaangkin ng batas na iyan o kautusan na iyan, na batay sa Biblia, nandito naman sa Biblia o katuwiran ng Biblia, wala, useless. Yan ang sinasabi na naligaw na. Ligaw na ng landas. Bakit? Kautusan po. Ang kautusan ng Diyos. Yan ang susi ng lahat. Walang ibang susi maliban sa unang utos. Kahit nagagawin mo ang simula sa 2, gawin mo simula 2 hanggang sa 10. Laktawan mo 1, wala. Hindi mo mabubuksan ang kalangitan sa iyong unawa. Hindi mo mabubuksan ang puso't isip mo patungkol sa Diyos. Hindi mo mabubuksan. Kasi ang number 1 o una, simbolo ng susi ng kalangitan. Susi ng unawa sa pananampalataya. Kaligtasan. Na ayon sa nasusulat sa Biblia, sa katuwiran ng pananampalataya sa Biblia. Hindi masama ito, mabuti. Para sa akin, tinuruan ako ng mahal na Diyos sa aking puso, isip. Dito ko na realize na napakadabis. Kasi nakikilala ko ang aking Diyos, Ama at Ina, at nakikilala ko ang sarili ko. Kilala kong mga kapwa ko, kapatid ko. Dahil nabuksan ko ang unang utos, hindi dapat baliwalain o sayangin ang unang utos. Yan ang susi ng lahat sa buhay natin, sa pananampalataya natin. Mabuti itong karunungan ng Biblia. Kaso nga lang, mahawak ng iba, dinaan nila sa karahasan. Hindi nila sinikap na ituturo ang tama, ang pagtatapat, ang totoo, ang katuwiran, hanggat sa makakaya mo lang. Bakit? Anong dahilan? Hindi ko na lang banggitin kung anong dahilan. Pero kung sinikap natin, sa bagay, hindi natin sisising mga bagay na yan. Ang Diyos ay may purpose. Siya ang nagdala ng purpose na lahat. Dahil nasusulat naman ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya. Yun lang muna kaibigan yung talakay natin. Sa sunod naman yung mga dapat natin
tuklasin. Basta napatunayan na natin na ang mahal na ina hindi pwede walain, nabibilang sa kautusan o sa unang utos kasama yung mahal na ama. Hindi mabubuong unang utos kung walang ina. Una higit sa lahat, kilalahanin ang mahal na ama sa unang utos at ang mahal na ina. Unang utos, iyan na may pangako ng buhay. Huwag kayong magagalit, sabihin ko sa inyo, kung sino man ang pananampalataya na hindi nakakakita sa kanyang Diyos, hindi nakakilala sa kanyang ama at ina, yan ay masama o hindi makatuwiran, hindi makatotohanan, totoong ligaw na pananampalataya. Yan ang talakayin natin sa sunod na araw, mga kaibigan, kung luluubin ng mahal na ama. Maraming salamat po. Maluwalhating gabi at mapagpala at patnubayan nawa tayo. Maraming salamat po.